pati ikaw dali dyan. Ang pangyayari po kasi talagang gulong-gulo rin po ako. Ano pa man ang iyong dahilan, hindi mo pwedeng ipaliwanag yan. Nag-shortcut ka, binabaluktot mo, nilalabag mo yung batas. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan. Jan, nakita mo na ba in person itong Korean na sinasabi mo, partner mo na pumunta na ng Pilipinas? Opo, before, nagkita na po kami. Kailan kayo huling nagkita? 2024. Anong ginawa niya sa Pilipinas? Bakit kayo nagkita? Nagninegosyo po siya, na-engage po kami sa mga entertainment business. So in other words, naging partner na kayo? Opo, pero deported na po siya. Na-deport siya itong April 2026. Tama? Yes po. Ang iyong business partner na Korean national ay nakulong sa immigration at para makalaya, nagbayad ka ng 2.2 million pesos sa isang fixer pero na-deport ng kaibigan mong Korean national. Tama? Tama po. So ano matutulong ko sa iyo ngayon? Na-deport na. Sana po mahabol ko po yung taong kausap ko na nangako sa amin na Alright. yan saan ilalabas niya. Alright, Meron po okay. kaming money back guarantee. Jan, ako'y magsasabi sa iyo. Alam mo ba na illegal ang paggamit ng fixer? Alam ko po. So pag gumamit ka ng fixer dyan, may kasama ka rin yan. Pati ikaw, dali dyan. Ang pangyayari po kasi talagang gulong-gulo rin po ako. Okay, naintindihan kong gulong-gulo ka na dyan. Pero dyan, sasabihin ko sa iyo. Ano pa man ang iyong dahilan, hindi mo pwedeng ipaliwanag yan kapag ikay masasampahan ng kaso dahil dyan, paggamit mo ng fixer, illegal yan. Nag-shortcut ka. Ibig mong sabihin, binabaluktot mo, nilalabag mo yung batas. Kasi pag yan ay nakulong sa immigration, may dahilan yan. Naintindihan mo ba ako? Opo. Pangalawa, nagiging sagabal ka, primarily, you violate the ease of doing business para maging efficiente yung gobyerno natin, yung Delivery of Service Republic Act 1103 at 32. So, ganun ibig sabihin yan. May batas tayo yan. Nagsasabi na ang fixer na nagpa-facilitate para doon sa sinasabing mapabilis, economic gains para transaction advantage, pwedeng makulong ng 1 at 6 na taon. Pero kasama ka roon, ikaw yung gumamit ng fixer Pinapaalala ko lang sa iyo. O ngayon, kapag naman ang immigration natin, idineport na yung tao kung totoo man ang sinasabi mo, may ibig sabihin yan. Yes sir, marami po ang nakakapagtaka dun sa storya. Una po ay hindi po dapat tayo gumagamit ng mga fixer para po ayusin ang mga problema. Tama. Kailangan po legal yung pamamaraan natin dahil ito po kadalasan ay scam o kaya naman po illegal. So let us also protect ourselves, daanin po natin sa legal na pamamaraan if there are cases na kinakaharap po. Pangalawa po, nakuha ko po sa inyong staff yung detalye po nung sinasabing Korean national as well as yung binabanggit po na fixer. Yung fixer po is not an employee and has never been an employee of the Bureau. At Okay. yung nakakapagtaka po, yung dayuhan, yung Korean national po, ay wala po siyang derogatory record, yung pangalan po na ibinigay. So, it might be a scam po based on the information na ibinigay po sa atin. Sinasabi kasi ma'am ni Jan, nakausap niya na raw to sa mga transactional sa business. Jan, pakiulit nga, ito ba'y nakasama mo sa negosyo kaya kita tinatanong pa ulit-ulit? Nagbayad ka pa ng 2.2 million pesos doon sa fixer? Ang sinasabi mo para mailabas, ang tanong ko sa'yo, sigurado ka ba talaga nakasama mo sa negosyo to? Tanong ko lang namang sa inyo. Karoon na ba kayo ng eyeball-to-eyeball conversation? Yes po. Nung nasa labas pa po siya, in fact, nag-invest po siya before sa naming entertainment business. Ma'am Dayna, ano sa palagay niyo dito sa sinasabi ni Jan? Sa totoo lang po, medyo malabo po kasi kung doon po tayo magbabase sa pangalan na ibinigay po ng ating complainant is wala pong ganong tao na nahuli or nakulong sa Bureau of Immigration or may derogatory record po ng 2026. Meron pong mga similar names pero hindi po nagtutugma doon sa detalye na ibinigay as well as doon sa kung kailan ito nangyari. It might need a bit more looking into at ang suspetsya po natin baka po ito ay isang scam kung saan pinag-invest po tayo at hiningan po tayo ng pera. Doble-dobleng parang scamming po ang nangyari doon po sa ating kababayan. Ma'am, alam niyo Ma'am Dayna, I had that kind of feeling from even before we started the program. Kaya lang, siniguro ko po na makausap po na kayo, kinonfirm niyo ba, wala namang derogatory record, tsaka walang pangalan ng ganyan, wala namang na-deport ng ganyan. It could be a scam in which maaring kausap niya ng Korean national na yun, baka hindi niya talaga nakilala yung
talagang pagkatao, baka iba yun. Pagkatapos ito pang fixer na to, doble-doble, pagkatapos siya makuha na ng pera noon, eto pa ngayon, 2.2 million pesos pang bayad dun sa fixer para maayos sa immigration. So, tumutugma po yung sinasabi ninyo sa tingin ko. Ikaw naman dyan, anong sa palagay mo? Self-realization, anong tingin mo? Sir, I do have the documents. I do have the proof na nakulong po siya dyan. September 2025. Nakita mo? Meron po akong kopya. Diyan, sandali. Opo. Nabisita mo ba or nakita mo? May lawyer ba siya nakausap mo? Yun po yung naging agreement namin. Lawyer po yung kukunin niya para daw po piyansahan. Sinong niya? Talaga. Sinong niya? Yun po, si Engineer Alex. Saan mo Rosales. nakilala si Engineer Alex? Nirefer ho siya ng friend ko. Bahala Sinong naman kumuha si- ng lawyer dyan? Sila po, si Engineer Alex Rosales. So, magkano binayad niya raw sa lawyer? Ang sinisingil niya po sa akin lahat-lahat kasama po yung bail is 3.5 million. So, in other words, yung lawyer kasama na 3.5 million pa 2.2 million para labas sa immigration yung kaibigan mong investor na Koreano. Opo. Paano dyan? Ang sinasabi ng immigration, walang ganyan. Meron po akong documents. Okay, Jan, interesado rin naman kasi si Ma'am Dana Sandoval na to dig deeper kasi parang ako kasi I smell scam na rito eh. Ma'am Dana, narinig mo naman, willing naman daw si Jan siguro to do a further investigation para matumbok po siguro natin, Ma'am Dana, in the interest of fair play and public service na rin para maibsan naman ang kanyang pangangamba or kanyang pagdududa. Siguro, Ma'am Dana, manghimasok na rin po kayo para ma-enlighten po yung si Jan. Is it okay with you, Ma'am? Yes, of course po. Tulungan po natin na malaman ang punot dulo nitong mga ito at identities po ng mga tao na ito. And ma-confirm kung talaga po bang sila ay nakulong itong Koreano na ito at nahuli po ng immigration. So siguro po, makikipag-ugnayan po tayo sa kanya through your staff po para makuha lahat ng detalye po ng mga binabanggit niyang dokumento. We're gonna work with you on this, ma'am, kasi para naman medyo, baka sabihin ni Jan, parang binabaliwala natin. So, open naman ang pintuan po ninyo and you're even interested. So, we'll work with you on this, ma'am, para lang maibsan yung kanyang, yung kanyang pangamba or kanyang pagdududa na ayaw niya maniwala pa rin, feeling niya. Siya naman po yung victim and nawala na po siya ng 3.5 million, 2.2 roon para doon sa immigration daw. Kaya lang sabi na deport, pero sabi niyo wala naman ng di-deport. So, I smell a scam dito. But then again, for the sake of fair play and public service and transparency, tulungan na lang natin, ma'am, si Jan, ma'am, ha? Will do po, panigurado po, tutulungan po natin siya. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Ito pong problemang ito, problema ng fixer. At alam po natin sa ilalim ng mga batas na umiiral sa Pilipinas, lalo rin pong Republic Act 9485, yan po yung anti-fixer law. Bawal po yung mga ganyang uri ng pakikipagtransaksyon doon po sa mga fixer. Lalo na po pagka lilitaw na kinausap ng isang private citizen, yung pong fixer para maayos ang kanyang transaksyones sa gobyerno sa pamamagitan ng pagbabayad ng financial consideration, pagbabayad ng sabihin na nating lagay sa opisyales ng gobyerno, itinuturing na po yan direct bribery sa ilalim ng Artikulo 210 ng Revised Penal Code of the Philippines. Tama po si Ginoong Ben Tulfo kanina sapagkat ang sinasabi po ng Article 210 ng Revised Penal Code, ang sinasabi ng anti-fixer law, hindi lamang po ito nag-iisa para doon sa fixer, kundi doon po sa kumontrata sa fixer para po magbayad, lalo na ng ganitong napakalaking halaga doon po sa opisyal ng gobyerno para maayos ang problema ng Koreano. May pananagutan din po itong lumalapit sa atin. Attorney, tutulong naman sa atin dito ang immigration for the sake of transparency kasi sinasabi naman ni Jan na talagang totoong pangyayari. Hindi niya lang siguro alam yung legal consequence pinaliwanag natin sa kanya, not only for him but for everybody else na nanonood at nakikinig sa programa natin, Attorney. Opo, maganda po yan at ang layunin naman po talaga ng Pambansang Sumbungan ng Bitag, mabigyan ng kaunawaan ng sambayan ng Pilipino sa gitnang mga uri ng batas na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. So, paalala lamang po, pagka po kayo may pagdududa sa legalidad ng inyong transaksyon, dumulog na po muna kayo dito sa Pambansang Sumbungan ng Bitag at may mga magpapayo po sa inyo kung ano ang magandang hakbang ayon sa batas. Maraming salamat po. Jan, sige, hindi pa tayo natatapos dito. Tutulungan ka namin, makikipagtulungan sa immigration but already sinabi namin sa iyo kung ano yung lahat ng dapat malaman mo. Tuloy pa rin Yes tayo po. dyan, ha? Okay? Yes po, Sir Ben. Nakasuporta naman po ako at gusto ko lang Alright. din pong maliwanagan lahat. Sige, Jan. Pambansang sumbungan, handa kang ipaglaban ang programa ng ating buong sambayanan.